tayo sa Diyos, kapapuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kasama natin ngayon sa pagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pagluluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan, ipagkaloob mo sa pag-asalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga taong saserdote at ng mga matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya ay buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipabaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan.
at huwag mong ililimutin tayong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos. Kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo. At Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo. Nalalaman niyong lahat ng bagay. Nalalaman niyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. Dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung papaano mamamatay si Pedro at sa gayon mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naranasan niyo na po ba yung may nagsabi sa inyong mahal niya kayo, pero nagawa pa rin niyang saktan ang kalooban ninyo? Ano pong pakiramdam? Di ba masakit? Kasi naniwala ka na mahal ka niya tapos sinaktan ka. Pero naranasan niyo na rin po ba yung may sinabihan kayo, mahal kita, and you really meant it? Kasi sa puso niyo nang galing yun talaga. Gayun pa man ay nagawa niyong saktan ang kalooban niya. Ano pong pakiramdam? Di ba masakit din? Kasi naniwala ka sa sarili mong mahal mo siya pero nasaktan mo siya. Tama po yung dinig ninyo sa mga sinasabi ko. Sasaktin din naman yung mga taong nakasakit ng ating kalooban. Hindi ko po binibigyan ng katwiran yung mga ginawa nilang kasalanan. Pero sa palagay ko, hindi naman lahat ng nakagawa sa atin ng kasalanan ay nagsisinungaling nang sabihin nila sa atin na minamahal nila tayo. Pwedeng yung iba sa kanila ay katulad lamang talaga ni Pedro. Matanong ko po kayo, sa palagay po ba ninyo, hindi totoo ang pagmamahal ni Pedro kay Kristo? Na hindi totoo yung sa una pa lang, iniwan ni Pedro ang lahat para maging disipulo? Na sa 3 taon niyang pagbuntot-buntot kay Kristo, hindi totoo ang lahat ng pinakita niyang pag-care, concern, pagmamahal, pakikisama, pananampalataya?
Na para bang naghihintay lamang talaga siya ng pagkakataon para ang Panginoon ay itatwa? Sa palagay po ba ninyo, palabas lang ang lahat? I don't think so. Kahit nagkasala pa siya, kahit makatlong ulit pa, hindi nito pwedeng pasinungalingan yung pagmamahal niya sa ating Panginoon. Kasi unang-una, hindi naman naitala sa banal na kasulatan. Hindi naman sinabi sa banal na kasulatan na may masamang balak noon pa man si Pedro kay Kristo. At hindi ito sinabi na na-sense ni Kristo. O hindi ba't si Judas, sinasabi ng banal na kasulatan, sa una pa lamang, alam ni Jesus na magkakanulo sa kanya. Pero hindi ganun ang sinabi tungkol kay Pedro. No wonder, binalikan ni Kristo si Pedro, sangayon sa ating narinig na ebanghelyo. Sapagkat alam niyang minamahal naman talaga siya nito eh. At kahit nagkasala ito sa kanya ng makatatlong ulit pa, again, hindi nito mapapasinungalingan yung pagmamahal ni Pedro sa kanya. It's just that, nagkamali lang si Pedro ng tansya. Naging overconfident lang. Hindi niya nasigurado kung buo nga ba o hindi ang pagmamahal niya kay Kristo. Pero si Judas, parang hindi na binalikan ni Kristo eh. Hindi kaya dahil sa una pa lang, alam niya na niloloko lamang siya nito. Hindi ganun si Pedro. Kaya masasabi natin na nasaktan din ng matindi si Pedro nang siya ay magkasala kay Kristo. Kasi mahal niya talaga si Kristo. Sumablay lang, nagkamali lang ng tansya, naging overconfident lang. So that's it. Hindi lahat ng nakagagawa ng kasalanan sa atin na nagsabing mahal nila tayo ay nagsinungaling ng sabihin, mahal nila tayo. Hindi lahat. Bagamat may iba talagang ganyan, na sa una pa lang nanloloko na, pero hindi lang. Yung iba, katulad lang ni Pedro. No wonder sa conversation ni Pedro at ni Kristo sa Ebanghelyo, naging honest na si Pedro sapagkat tansyado na niya eh. Napatunayan niya na hindi talaga buo ang pagmamahal niya eh. Hence, nung tinatanong siya ni Kristo, mahal mo ba ako? I-paraphrase natin para mas maidugtong natin doon sa punto ng pinag-uusapan, pinagninilayan natin. Parang ganito, ang tinatanong ng Panginoon sa kanya, Pedro, mahal mo ba ako ng buong buo, ng 100%? Pero ang sagot ni Pedro kay Kristo, Panginoon, mahal kita pero hindi pa buo talaga. Iyon yung tinatanong ni Kristo kay Pedro sa wikang Grego. Hindi eksaktong ganun pero ganun ang diwa. Tinatanong ni Kristo si Pedro, lalo na dun sa dalawang naunang tanong, buo na ba talaga? Matibay na ba ang pagkamahal mo sa akin? But then Peter kept on responding like this way, mahal kita Panginoon pero not to the point na kaya ko pang ialay ang buhay ko. Hindi pa sa ngayon. Yun. Hanggang sa huli, nag-adjust na ang Panginoon sa kanya eh. Na para bang sinabi ng Panginoon sa kanya, o sige Pedro, at least naging honest ka. Kahit hindi pa buo ang pagmamahal mo ngayon, huwag kang mag-alala. Magiging buo rin yan pagdating ng panahon. Tutulungan kita. At least, ngayon alam mo na, tansyado mo na, honest ka. Hindi ka na nagiging masyadong kumpiyansa. Tutulungan kita na makabawi talaga. Iyan ang dahilan kung bakit sa palagay ko ay sa bandang huli ng Ebanghelyo ay pinahiwatig ni Kristo kung papaanong mamamatay si Pedro para sa kanya, kung paanong later on ay mag-aalay ng buhay si Pedro sa kanya. Para bang sinasabi niya dito, darating ang pagkakataon na ang pagmamahal ni Pedro sa akin ay magiging buo na talaga sapagkat ngayon ay natansya na niyang hindi pa talaga. At least, naging very honest siya. And at least, gusto niya na ang pagmamahal na ito ay mas maging buo pa talaga. Kaya ito po ay isang paalala sa ating lahat ngayon, sapagkat lahat naman tayo dito ay nagmamahal sa Panginoon. Kaya tayo nagsisimba, nagdarasal, sumasamba at sumusunod, sumasampalataya sa Kanya. Pero tansyado na po ba natin? Kung buo na nga ba ang pagmamahal natin? Kung solid na nga ba ito? Tandaan po natin na yun ang hinihiling niya sa atin. Mahalin natin siya ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Huwag po natin ma-misrepresent ito ng pagsisimba, pagdarasal, patingi-tingi pagbibigay. Of course, these can be indications of our true love for Jesus, but not always. Baka nakakalimutan po ninyo yung sasabihin daw ng mga hindi maliligtas pagdating ng panahon. Sasabihin daw nila sa Panginoon, Panginoon, di po ba nangaral kayo sa amin? Kumain kami kasama ninyo. As of words, Panginoon, di ba? Lagi kami nagsisimba, lagi kami nagdarasal, lagi kami nagninilay ng inyong salita. Pero ano daw masasabihin ng Panginoon sa kanila? Lumayo kayo sa akin, kayong mga paggawa ng masama, hindi ko kayo kilala. In other words, hindi nyo ko minahal ng buo talaga. Kaya sana ay maging very honest tayo sa tunay na estado o kalagayan ng pagmamahal natin sa Diyos.
kung ito'y buo na ba talaga. Kung hindi pa, aminin natin sa Panginoon upang matulungan niya tayo. Kesa naman sa i-allow ng Panginoon ang isang matinding pangyayari sa buhay natin para ito'y ma-realize natin katulad ng nangyari kay Pedro. Gayun din naman, siguraduhin din natin ang estado o kalagayan ng pagmamahal natin sa mga taong sinasabihan nating mahal kita o mahal natin sila. Ito'y buo na ba talaga? Huwag natin sana itong ma-misrepresent sa pakonti-konting pagbibigay natin ng panahon o ng material na bagay sa kanila. Sana sigurado natin sa puso natin na mahal natin sila. Kesa naman sa dumating din yung pagkakataon na masaktan natin sila, na magkamali tayo, para dun lamang nating ma-realize na hindi pa talaga buo ang pagmamahal natin sa kanila. Buti sana kung tulad ni Pedro ay mabibigyan pa tayo ng tsansa. Paano kung hindi na? Sa mga nasaktan naman dyan na mga taong nagsabi sa kanilang kayo'y mahal nila. Wag sana tayong agad na humusga na tayo niloko lamang nila. Sapagkat po pwedeng hindi talaga sila nagsinungaling nang sabihin sa'yo na mahal ka niya. It's just that hindi lang sila talaga naging very honest o hindi lang talaga nila natansya na kulang pa talaga ang pagmamahal nila. Sa gayon ay wag po nating isipin na hindi sila nasaktan kahit papaano nang hindi nila napangatawanan ang pagmamahal nila sa'yo. Nasa sa'yo kung bibigyan mo sila uli ng panibagong tsansa o hindi na. Pero siguraduhin mo magiging desisyon mo sapagkat baka naman siya katulad lamang ni Pedro na kapag nabigyan ng tsansa ay hindi nasasayangin ang tsansang ito. After all, ikaw naman ang pinaka nakakaalam kung may pag-asa pa talaga siyang magbago. Kung may intention pa ba talaga siyang bumawi sa'yo. Kilala ni Kristo si Pedro. Kaya kahit na napakasakit ng ginawa sa kanya ni Pedro, binalikan niya muli ito, binigyan niya uli ng tsansa ito, at di naman siya nagkamali dito. Ngayon, kung sa kabilaan ng mga tsansang ibibigay natin, patuloy pa rin itong sasayangin, hindi na tayo masisisi sa huli kung hindi na tayo magbigay ng tsansa. Kung alam talaga natin na hindi na ito magbabago talaga. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin ng Diyos ang samo. Pumikit tayo. Ang samo ko. Panginoon, tulungan mo kong maging malawak at din ang pangunawa ko kahit sa mga tao na nanloko sa akin bagamat sinabi nilang mahal nila ako. Lalo pat kung if I'll try to look into the past, may mga pahiwatig naman na minahal nila talaga ako, na nag-invest din sila ng pagmamahal, ng panahon, ng time. Tulungan mo po na makapag-discern ako na magtiwala sa mga tao. Ikaw ang nakakakita kung pwede pa talaga silang magbago. Ikaw ang nakakakita kung pwede pa sila talagang bumawi. I-guide mo ang mga taong naloko. Hallelujah! Kung magtitiwala pa ba sila? Kung magbibigay pa ba sila ng tsansa? Kung hindi man ay tulungan mo silang mawala ang galit sa puso nila. Tulungan mo po silang maniwala kahit papaano sa kahit konting buti pa rin ng mga taong nanloko sa kanila. Lalo pat may batayan naman sila para maniwala
na na-short lang talaga ang mga ito sa pagiging faithful sa kanila. Para mawala na rin yung sakit sa puso nila. Mayroong magandang mangyayari sa kung lalapit ka kay Jesus, hindi masama ang tumulad kay Jesus. Napakabuti pa nga. Hindi ka tangahan, hindi ka martiran, lalo pat may batayan ka para maniwalang may pag-asa pa naman. Pwede ka magbigay ng leksyon, pwede ka magparusa, pero wag mong hayaang tumigas ang puso mo sa galit sa Kanya. Mapuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo, upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang pag-ahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumupos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay iniahin sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga pagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal at tulad ni Santa Rita na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kung mayroong pagmamahal, ang bawat tao'y may kanyang tanging pangarap. Tao kang may tungkuling magpayag ng pagmamahal. Ang kalinga sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubukas. At lahat ng biyaya sa Kanya ay iyong tinanggap, ay malayang ibagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang, sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkalobong ito ay maging pag-asalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap.
Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahaging kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad sa nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami tayong matulungang mga nangangailangan. Salamat po sa tiwala nyo. Panginoon na po ang bahala sa inyo. Yan po ang lagi naming dasal dito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last Sunday. Thank you.